Okay, so let's try to find the moment of inertia with respect to y-axis. So kanina, with respect to x-axis, ngayon naman y-axis tayo. Okay, identify natin ano yung formula ng ating IY. Ang IY is the I bar y plus AD squared. Tapos, i-check natin yung shape na given sa ating problem. We have two shape, rectangle and circle. And then, i-check natin if yung shapes ba na given is all shaded or merong hollow shape. So, based sa ating figure, merong tayong butas or hollow shape which is yung circle. Kaya yung kabuang moment of inertia is, i-compute mo muna yung buong IY1 o yung rectangle, ma-minus mo yung moment of inertia nung circle. Okay. Nung na-identify na natin na meron pala tayong ima-minus na shape, isolve na natin yung ating IY1 muna, which is yung ating rectangle. Okay. Ano ulit ang moment of inertia ng ating rectangle? Tama, BH cube over 12 plus area na BH times yung kanyang distance na x bar squared. X bar, ito yung B over 2. Okay. Ngayon, ang kailangan nating i-identify, i-discuss ko sa inyo, na when it comes to y-axis, with respect to y-axis, para sa ating rectangle, ang i-consider natin, magkakaroon tayo ng konting reconsideration sa base and height. When it comes to moment with respect to y-axis, okay, imagine na ito yung given. Kapag ang pinapahanap na is with respect to y-axis, ang magiging base natin is the parallel sa y-axis. Okay, tandaan nyo, kapag with respect to y-axis at rectangle, ang magiging base natin is the parallel doon sa y-axis. So, ang magiging, kumbaga, tandaan nyo kung ano yung with respect to x or y. Kapag x-axis, yung base is parallel sa x. Base is parallel to x-axis with respect. Kapag with respect to y-axis naman, yung moment of inertia na hinahanap, base is kung ano yung parallel doon sa reference axis natin. Ayan. Kaya ngayon, sa ating formula, ang base is yung 150. 150 times yung height niya, nakabaliktaran, 100 cube over 12 plus yung ating area na base na 150 times height na 100, and then yung x bar niya is yung kalahati x bar niya yung kalahati ng 100 mm, which is 50 squared. Ito is 100 over 2. So, baka na medyo nagkakaroon na ng lituan. Okay. Yung pagpapalit po ng base, okay, dito sa BH cube over 12, applicable lang po siya doon sa tinatawag nating I bar y. Pagdating po natin sa area, distance, kung ano yung base na nakasanayan natin, yun lang din po yung tinutukoy nating base. Okay. Sa I bar y lang po, nagkakaroon ng switch ng base, kumbaga yung nire-refer natin na base and then yung height. Okay. Ngayon, i-type natin sa ating calculator
yung ating IY1. So, meron tayong 150 times 100 cube over 12 plus 150 times 100 times 50 squared. Meron tayong, in terms of times 10 raised to 6, 50 times 10 raised to 6 mm raised to 4. Okay. Ngayon, kung ayaw nyo namang malito, pwede nating i-consider na yung I bar y ng ating rectangle is magiging b cube times h over 12. Ayun na lang. Kung gusto nyo lang na malito, ibig sabihin nito, yung base na nakasanayan natin, yun lang din yung base na i-cube natin. Okay. Ngayon, sa IY2 naman, which is pertaining to circle, ang ating I bar y is equals to same lang din, pi r raised to 4 over 4, based sa ating formula, sa ating formula list. And then, we have the area na pi r squared times yung kanyang distance na kalahati ng ating 100 mm. Kasi mula dito, hindi ba yung x bar natin is mula doon sa kanyang centroid na YO hanggang dito. So, kalahati lang siya ng 100 mm, kaya 50 or 100 over 2 na lang. Raised to squared. Ang value ng ating IY2 is equals to shift pi 25 raised to 4 over 4 plus shift pi 25 squared times 100 over 2 squared. Meron tayong in terms of times 10 raised to 6, may 5.22 or 5.216 times 10 raised to 6 mm 4. And then, isubtract lang natin si IY1 sa IY2. Ang magiging sagot natin is 50 times 10 raised to 6 minus 5.216 times 10 raised to 6. Meron tayong 44.784 times 10 raised to 6 mm 4. So, ganun, nagkakaroon ng bearing yung ating I bar x sa I bar y. Nagkakaroon sila ng difference in term of reference axis. But I hope na naintindihan nyo or depende sa inyo kung ano yung mas magiging madali sa inyong i-memorize, if yung b cube h over 12 or yung same na bh cube over 12, but then medyo kakaroon kayo ng difference sa base and height na i-consider. So, if you have a question, please do message me sa aking messenger or you can message sa GC or sa ating GCR. And I hope you understand or I hope you learn something regarding the computation of moment of inertia. Thank you and have a good day.